reklamong sisikaping ayusin ng public attorney ngayong gabi. Paglabag sa Republic Act 7610, ang batas laban sa pang-aabuso sa kabataan at estafa. Ay, tama na muna po yan. Natural lang sa mga bata ang mag-away habang naglalaro. Pero ang hindi maganda ay kung sa away ng mga bata ay makikigulo pati ang matatanda. Ngayong gabi, haharap ang dalawang magkapitbahay kay Public Attorney Chief Persida Acosta para ilahad ang kanilang katwiran. Tayo po lahat, magsisimula na po ang mediation. Maaari na po tayong umupo. Nais kong ipaalam sa lahat na ang mediation, conciliation at arbitration ay mandato ng Public Attorney's Office upang ayusin ang mga problema at makatulong na makabawas sa daket ng ating mga husgado. Ang nais namin ditong madinig ay pawang katotohanan, buong katotohanan at walang kasinungalingan. Sino ang nagrereklamo? Ang nagrereklamo, Margarita Bulaong, 33 taong gulang mula sa Barangay 117, Tondo, Manila. Ang inirereklamo, Jocelyn Ramos, 42 taong gulang mula sa Barangay 117, Tondo, Manila. Aling Margarita, anong iyong reklamo? Pinatulad niya po yung anak ko, samantalang away lang po ng dalawang bata yung pag-aaway. Paanong pagpatol ang iyong tinuturan? Naglalaro po ng pog yung anak ko tsaka yung anak niya. Tapos po, umiyak po yung anak ko, naabutan ko na lang at ang sumbong na lang po pinatulan daw po siya nung nanay ni Alvaro. Siya po yung nanay Paanong ni Alvaro. pagpatol? Hinila Sinaktan po ba? siya, opo, hinila po siya, papalayo Hinila? doon sa anak niya. Dahil may nakapagsumbong po sa akin na naargabyado po yung anak niya nung anak ko. Oo. Meron ba siyang sugat? May pasaba siya? Bali, ano na po niya, hinila lang po niya. Ha? Bakit ba? Ikaw bata ka, napakasalbahe mo! Ano ka nga dito? Ha? Balik ka Saka dito! po lagi siya nagsasasalita tungkol doon sa eskinita, pagka yung mga nagkakalati, ang dami pong tao doon sa eskinita na yun eh. Ang dami pong bata doon sa eskinita na yun para puro mga anak ko na lang po ang pagbibintangan niya palagi. O sino yung sinasabi mong anak na Nakaaway pinatulan niya? Yung pangalawa po, Ilang taong gulang na yun? 7 years old. 7 years old? Yung 7 years old mong anak lang ba, yun lang ba ang kanya naka-inkwentro? Opo. Dahil yun lang po ang kalaro ng anak niya, dahil yun po kaidara ng anak niya. Aling Jocelyn, pag nag-aaway yung anak mo at saka anak niya, anong ginagawa mo? Inaawat ko po. Hindi katulad niya pag nag-aaway, papabayaan niya ngayon pag nasasaktan ng anak Kailan niya. mo inawat? Kailan? Anong araw mo sila inawat? Hindi, marami na kasi pinag-awayan. Marami ng beses. O, Opo. Aling Margarita, inaawat naman daw niya para hindi Yung mag-away. Pero yung timing ng aho na yun, nagsumbong ho yung anak ko, ibang awat ho yung ginawa niya. Ay, Oh, hindi ko pwedeng- Inila niya, anak ko yun Hindi eh. ko Siyempre, pwedeng papaniwalaan ano ko lang. Alam naman ikaw, paniwalaan ko. Aling Jocelyn, ang sinasabi po ni Aling Margarita, hinila mo yung bata, Hindi po. nasaktan yung Hindi po. bata. Hindi po totoo. Hindi po Meron ba totoo. kayong testigo? Meron po. Sino po kayo? Alberto Buluran po. Ano po ang inyong nasaksihan? Kitang-kita ko yun, di naman totoong nasaktan yung bata na hinatak ng ninang ko. Kasi hinawat niya lang, kasi yan niya hinahatak yung anak niya. Hindi naman magsusumbong. Kasi sumusugod hindi yung naman bata. magsusumbong yung anak ko ng ganun. Sumusugod. Hindi Kasi yung magsusumbong anak niya ng talaga, ganun yung salbahe anak yun. ko. Hinaawat yung Sira ninang, ulo ka ba? kaya niya Baka hindi hinatak mo dahil nakita. hinahatak niya. Kasi parang hindi na magkaawat. Hindi mo rin kasi naman sumusugod nakita eh. Okay. Naniwala ka lang naman sa sumbong. Aling Margarita, hindi mo naman daw nakita. Siyempre, anak ko yun. Dapat pakinggan mo muna rin ako. Kailangan mo pakinggan kita. Ano ba yung Tingnan anak mo ko muna yung tsaka side ko ikaw? bago ka mag-ano. Oo, anak ko yun. Papaniwalaan ko yun kaysa sa inyo. Sandali lang, Aling Margarita. Konsentidor ka kasi. So, Hindi ako konsentidor. Sandali, Aling Jocelyn, di tayo magkakaintindihan. Aling Margarita, di wala ka pala nung nangyari yon. Wala ho. Meron ka bang testigo na talaga Siya po. nasaktan? Sino po kayo?
Perla po. Perla Villanueva po. Kapitbahay kayo ni Aling Opo, Margarita? kabilang iskinita lang po. Opo, ano po inyo nasaksiyan? Nakita ko po nung hinatak niya yung bata eh. Kasi dapat gumit na siya eh, di ba? Kasi siya ang matanda. Eh, para yung bata yan. Ang hatak niya pa ganyan eh. Eh, ang anak niya nandun. Eh, ang hinatak niya yung anak nito eh. Ayaw niya maargabi. Anong yung masasabi sa reklamo ni Aling Margarita? Yung sinasabi niya po tungkol sa bata, hindi po totoo yun. Kasi po, hindi ko po pwedeng patulan yun eh. Away ng bata yun. Maya-maya magkakalaro na rin Totoo po yun, yan. may nagsalita Hindi, sa akin. hindi totoo yun. Totoo Kasi yun. huwag Pwede ka ba naman makikinig. sabihin Huwag ka yun? Bakit makikinig hindi sa ako sabi. makikinig? Huwag ka Siya makikinig sa nagsasalita sabi ng tao. siya eh. Huwag ka makinig. Oh, bakit hindi ako makikinig? Aling Siya nga Margarita! nakikinig. Aling Margarita, sandali lang po. O sige, tuloy mo, Jocelyn. Kasi may nagsumbong araw sa kanya, ganun. Eh, yung nagsumbong naman sa kanya, hindi naman yung totoo ganun. Kapitbahay natin, binabatok-batukan, tara punta natin. Sino ba yan? Leche na yan. Ang kapal ang mukha niya, di niya pinapadamo na ako para ganun-ganun Alam ko magiging kahinat na kung halimbawa patulang ko yung anak niya eh. Maya-maya magkalaro naman sila, Ikaw ang nanay, ikaw ang matanda. Kailangan Kaya kami lamang po, huwag po kayo sasabat. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon makapagsalita. Tuloy mo, Jocelyn. Nung nag-aaway po sila, inaawat ko po yung bata. Hindi ko po pwedeng, hindi naman po ako yung consider na magulong pagsasabong. Ano lang kayo? Maglaro lang kayo, ha? Masama yan. Nag-aaway kayo, kayong dalawa. Siya ho, minsan ho, nag-aaway na rin yung mga anak namin. Kahit nakikita niya nag-aaway, away niya. Nagsusumbong lang yung ano ko ng Hindi, kasinungalingan. hindi mo inaawat yung mga Di ba bata. nasa harapan Hindi ko mo nga, inaawat yung mga nasa bata. harapan mo nga yung anak ko Nasa harapan, sinabi, kahit nasa hinila harapan mo, mo. hindi mo Oh, inaawat. paano hindi mo inaawat? Hindi mo inaawat yung ko bata. yun. Ngayon, pag nasasaktan ng Saka anak kung mo, ayaw mo pag masaktan nasasaktan yung ng anak mo, huwag mo inaawat. Ay, tama na muna po yan. Ilalabas yung anak mo, ayaw niyo nasasaktan yung anak niyo, doon lang sa loob ng bahay yun. Aling Margarita! Tuloy mo ang inilalahad mo, Aling Jocelyn. Ay, no, minsan ho, naantay mo nag-away. Nag-away na rin ho yung dalawang bata na yan. Ngayon, kahit nandiyan siya, sa harapan niya, nag-aaway yung dalawa, hindi niyo lang Talagang awatin. pinababaya ako dahil parehong bata yun. Alam nga naman umano ako sa Nag-aaway, kanila. hindi mo pa aawatin? Hindi katulad mo, hindi. Talaga. Ba't kailangan Oo, niya parehong awatin? bata Ikaw, yun eh. sensitibo ka palang magulang eh. Parehong bata Hindi, yun. dapat awatin Parehong mo. Ayaw ka bata tutulong yun. sa anak mo? Hindi katulad Hindi mo. mo Ang dapat ginawa gusto mo. mo Hindi ka makapag-away. magimit na. Hinila mo yung anak ko eh. Papalayo. Kasi nakita mo yung anak mo na argabyado. Hindi dapat ganun, dapat Hindi. awatin mo. Parehong bata yun. Awatin mo, Dapat lang hindi. yun, Hindi kailan nung Parehong bata parehong yun. bata. Sandali! Hindi naman nga kaya napasobra ang hatak mo doon sa bata. Ay, hindi naman po. Kasi Bakit nung- hindi yung anak mo ang hinatak mo? Hindi kasi ang At anak inilayo ko, mo? sumusugod yung bata eh. Umaano yung bata, nahabol pa yung anak ko. Kasi sana kinuberan mo yung anak mo. Lagay mo sa likod mo. Hindi, para wala hindi nga sa likod nasaktan ko eh. yung Nandito siya eh. Oo, kaya nga, mapag-iisipan ka talaga na parang sinaktan mo yung anak niya dahil instead na yung anak mo ang iyong ilayo, eh yung anak niya ang iyong hinaltak. So Hindi na ngayon, kaya ano nang- may akusasyon si Aling Margarita na sinaktan mo ang kanyang anak. Narinig natin ang kwento ng magkabilang panig. Ang sabi ni Margarita Magante ay pinagmumura at sinaktan ng kanyang kapitbahay na si Jocelyn Ramos ang kanyang anak. Katunayan ay napilayan pa nga raw ito. Ang dahilan ng pananakit at pagmumura, nag-away daw ang anak ni Margarita at ni Jocelyn. Pero iba ang kwento ni Jocelyn na mag-away daw ang dalawang bata ay inawat lamang niya ang mga ito. Ngayong sangkot na ang mga nanay sa away ng kanilang mga anak. Kanino kaya papanig ang batas? Bakit sabi natin Galit ako sa'yo, pagsasabihan pa kita na maganda. Sabi Ano ka nga? ano? Bakit ako magsabi ng gano'n Kaya nga, mag-aaway lang tayo? kung mali ka. Itinanggi ni Jocelyn Ramos ang paratang na pananakit sa anak ni Margarita Magante. Pero kung mapapatunayan na sinaktan nga niya ang anak ng kanyang kapitbahay kasong child abuse, ang pwedeng isampa laban kay Jocelyn at sa ilalim ng Republic Act 7610, 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang kaparusahan dito. Ang kaso, paglabag sa Republic Act 7610 o ang batas laban sa pang-aabuso sa kabataan. Nasasaad sa RA 7610 Article 6, Section 10 sa Paragraph A. Sino mang makagagawa ng pagmamalupit sa bata ay maaaring maparusahan sa hindi bababa sa 6 na taon at hindi hihigit sa 12 taong pagkakakulong. Alam mo ba, kapag ang isang tao o private individual ay nananakit sa isang bata, meron tayong bagong batas dyan, Republic Act 7610. At sang-ayon sa Section 10, pwede kang makulong ng 6 na taon, 1 araw hanggang 12 taon. Child abuse yan.
kung mapapatunayan sa husgado ni Aling Margarita. Aling Jocelyn, hindi ko naaawa, buntis yan? Ay, lahat po Nakikipagpatulang ka? lahat po ng awa na bibibigay na namin sa kanila. Hindi na nga ako kami kumikibo sa kanila eh. Sila lang kung dakdak ng dakdak. Siyempre, Kumbaga, pagkagalit ka sa isang sama. tao, sasabihin mo ba yung nararapat? Siyempre, sasabihin mo yung puro kamalian niya, puro kahit nga Hindi hindi mali, rin. sasabihin mo, anong hindi rin? Bakit sabi natin Galit kamali ako sa'yo, pagsasabihan pa kita ng maganda. Bakit Oh, naman ako isipin magsasabi mo ka ng nga. ano? Bakit ako magsasabi Oo. ng gano'n? Kaya nga, Mag-aaway lang tayo. kung mali, kahit nga walang mali, sasabihin mo may mali eh. Talaga namang mali ginagawa Dahil nga mo eh. magkagalit nga tayo, kaya nga ganun gagawin Kaya mo. nga nalipat ako ng bahay dahil sa bunganga Wala mo nga, eh. diba? Sandali Ako po, na umiwas na, sandali ako po. na umiwas eh. Sandali po, Dami-dami Aling mo Margarita. dinamay. Alam mo, Aling Margarita, di ka dapat nakikipag-away. Dahil yung anak mo sa sinapupunan mo, ang dapat nadidinig niyan ay musika. Musika na masarap pakinggan. Hindi away, hindi murahan, hindi sigawan. Dahil ang nasa tiyan mo, unti-unting nadidevelop ang kanyang mental, psychological, emotional. Dahil iyan, ipinagtiwala sa'yo ng Diyos na aalagaan mo. Ililigtas mo sa kapahamakan. Naunawaan mo ba ako? Opo. Iniintindi mo pride mo eh. Iniintindi mo yung sarili mo eh. Pero yung nasa tiyan mo, hindi mo inaalala. Kaya sa pagkakataong ito, ang tanong ko sa inyo, anong gusto nyo? Areglo o asunto? Ikaw, Aling Jocelyn. Gusto ko mag-ayos po kami ng maayos. So, anong gusto mo, Aling Margarita? Areglo o asunto? Areglo po. Parehong areglo ang gusto nyo. Sige, ilahad mo ang gusto mo na dapat niyang gawin para maging maayos kayo. Uuwi kayo na masaya. Bumit na siya sa tuwing may mag-aaway yung anak niya tsaka yung anak ko. Kasi Wag bata yan makikibata. eh. Wag Bata makikibata. po yan, di O, ba ano po? pa? Kung sakaling talaga nag-aaway sila, di pag anuhin nila, yung pagbunuin niya. Dahil pagka natapos naman yan, di ba? Pagbubunuin niya, hihinto po dapat sila. makatwiran yung pagbubunuin nila. Pagbubunuin. Bakit Pagbubunuin nila yung mga bata, Kaysa dapat naman po ba? pagka Dapat naargabyado bang yung anak katwiran niya. yun? Oh. Hindi. Teka! Ano yung pagbubunuin? Kayo pa magtuturo sa anak niyo na maging Pag-aawayin patero pa, o dapat nga pag-aaway? awatin mo. Ano, Margarita, mali na naman yun eh. Ang ating ituturo sa ating mga anak, pagpapakasakit, pagtitiis, nakikipagpayapaan sa kapwa. Pag inaway, sabi nga ng aking ina, umiwas ka sa away. Ang taong galit sa'yo, gantihan mo na mabuti, parang binuhusan mo ng malamig na tubig sa kanyang ulo. Papayapa siya. Yun ang virtue, yun ang moral values na ipamana nyo sa inyong mga anak. Nauunawaan nyo ba ako? So, anong maipapangako mo ngayon, Ali Margarita, sa mediation na ito? Ang maipapangako ko na lang po, tatahimik na lang po ako. Tatahimik ka na lang. Hindi ka na makikipag-away. Hindi ka na magiging mapagiganti. Maipapangako nyo ba na sa paghihiwa-hiwalay natin sa gabing ito, kayo ay mabubuti ng magkapitbahay? Tulong kayong dalawa para mahubog ang inyong mga anak sa kabutihang asal? Aling Margarita. Maipapangako po. Ikaw, Aling Jocelyn. Opo. Ipapangako ko po. O, sa pagkakataong to, nais ko na kayo ay magkaroon ng kasunduan, matapos na ang hidwaan nyo. Okay ba sa inyo? Opo. Handa ba kayong manumpa sa harap ng mediation na ito? Opo. Na kayo ay hindi na mag-aaway at didisiplinahin nyo ng ayon sa batas ang inyong mga anak? Opo. Okay. Ang kasunduan, una, titigilan na ng bawat panig ang pagpaparinigan ng mga masasamang salita. Pangalawa, kung may away ang kanilang mga anak, gigit na lamang ang bawat panig. Pangatlo, magtutulungan ang bawat panig sa paglilinis ng kanilang mga bakuran upang mapanatiling malinis ang kanilang kapaligiran para din sa kalusugan ng kanilang mga anak. Sakaling hindi to pa rin ni Jocelyn ang kasunduan, ay maaari siyang kasuhan ng Public Attorney's Office ng perjury o pagsisinungaling na may kaukulang parusa na pagkakakulong mula 4 na buwan hanggang 6 na taon. Pwede na rin ituloy ni Margarita ang pagsasampa ng kasong child abuse laban kay Jocelyn. Sa mabilis na usapan ay agad na nagkasundo ang magkapitbahay. Nagdesisyon si Margarita Magante na hindi na niya sasampahan ng kasong child abuse ang kanyang kapitbahay na si Jocelyn Ramos. Mamaya isang reklamo ang susolusyonan, ang usapin ng nawalang cellphone habang pinapacharge sa bahay ng kapitbahay. Yung cellphone nyo naman po, sira-sira naman Anong po. sira-sira? Baka ikaw sira-sira? Bago lahat yun, ano? Housing, battery, SIM card. Baka ikaw sira ulo, hindi cellphone ko.
Tawagin na ang susunod na kaso para sa mediation. Papasukin na ang susunod na mga partido. Sino ang nagrereklamo? Elma Jordan po. Ilang taon na po kayo? 57 po. Saan po kayo nakatira? Manaba Extension. Ang inireklamo naman, Christy Latupan po, 19 years old, Banaba Extension. 19 years old. Aling Elma, anong yung problema? Inutusan ko po yung asawa ko, makicharge sa kanya ng cellphone. Siya po naabot ng cellphone ko, si Christy Latupan. Okay, ano nangyari doon sa cellphone na ipinakicharge mo kay Christy sa bahay nila? Nang inutusan ko po yung mister ko na kukunin ng cellphone ko sa bahay nila, sabay po rin na wala yung cellphone ko sa bahay nila. May bayad ba yung pakikipagpa-charge mo sa kanila? Hindi man po niya ako sinisingil kasi lagi naman ako napapacharge sa kanila. Sa puntong ito, ang suspect mo ay si... Christy Latupan po. Siya ang number 1 na suspect ko. O, Christy ngayon, magpaliwanag ka. Time na pinacharge ng asawa niya yung cellphone sa akin, inutusan din po ako ni Mama manghiram kami ng pera. Eh yung sobrang tagal namin manghiram ng pera, pag uwi ko po sa bahay, wala na po yung cellphone. Di ba alam mo na obligasyon mo na ibalik ang cellphone pagka-charge? Eh, hindi ko na po na ano yun, alangan na unahin ko pa po yung cellphone na itabi kaysa dun sa buhay ng kapatid ko. Siyempre, naghahanap po kaming pera eh. Naghahanap kayo ng Pera. pera. So, Christy, alam mo ba na dahil sa ipinagtiwala sa'yo yung cellphone ni Aling Elma sa pamamagitan ng kanyang asawa, inabot sa'yo, meron ka obligasyon na isoli, pero hindi mo na isoli, pwede kang makasuhan at makulong ka. Meron kang responsibilidad na tinanggap. Ipinagtiwala sa yung cellphone, ari-arian ng iyong kapwa-tao na dapat mo ding ibalik sa kanila, pero hindi mo na ibalik. Nasira ang pagtitiwala na ibinigay sa'yo, ang tawag doon ay kasong estapa, misappropriation. At nasusulat sa Kodigo Penal, Artikulo 315, Paragraph B, na pwede kang makulong. Alam mo ba yon? Hindi ko naman po talaga kinuha at hindi ko rin po binenta yun. Ay, sino nakakumuha ng cellphone? Sa napunta? Kasi po daanan po yun sa amin eh. Bakit Pero binta ng alam mo ibang na tao? ikaw ang may obligasyong magsoli dahil sa'yo inintrega. Alam mo ba yon? Opo, ikaso nga Alam mo po. po. Ikaw, Aling Elma, anong masasabi mo sa pahayag ni Christy? Ay, hindi po ako papayag na hindi bayaran yung cellphone ko. Magkano ba ang gusto mong maging kabayaran ng cellphone mo mula kay Christy? Kasi may radyo na lang tsaka camera, pwede na yun. Yung cellphone niyo naman po, sira-sira naman Anong po sira-sira? yun eh. Baka ikaw sira-sira. Bago lahat yun, ano? Housing, battery, SIM card. Baka ikaw sira ulo, hindi cellphone ko. Ha? Maluwag naman yung Ano battery. maluwag? eh. Maluwag lang ka, tatanggal mo lagi ka sa salpak ng SIM card yun, no? Bakit ako Kaya lang lumawag yun? ng cellphone mo? Huwag ka na magsabi na magsagot na gano'n, kaya may ebidensya na ako sa iyo. Baka Bakit sira wala ulo, na di ako. sira-sira ang cellphone niya? Ibig sabihin, hindi mo lang chinarge yun. Minsan ako sira, hindi mo na-charge, sira Hindi pala eh. sabi Baka mo, ikaw sira ulo. sira Ha? ang cellphone. Alam mo, Christy, Baka ikaw sira ang ulo. tao May cellphone ko. sa isang hukuman na lalaman at natutuklasan Ayusin mo kung lang. may kredibilidad, hindi kita pinagbibintangan ha, o may katotohanan na sinasabi sa pamamagitan din ng kanyang dila at salita. Hindi po, minsan. Bakit sinabi mong sira-sira yung Minsan cellphone? po kasi yung Minsan Kung kasi- hindi mo binutingting yung Hindi po, cellphone na kasi yun. minsan po, chinarge siya po dun sa bahay. Tapos, sa Maluwag lang yung battery, Christy, kaya luwag yun kasi lagi mo tinatanggal at tanggalin yung sun kong SIM card. Palitan mo ng smart kong SIM card. Kaya lumawag ang battery ko. For Bakit ako information, lahat bago yon, ha? Bakit Bago ako lahat lang yon. ba nangyayari Bago sa lahat cellphone yon. mo? Huwag mo sabihin sira-sira, baka ikaw sira ulo, hindi yung cellphone ko. Ay bago lahat yung laman ng loob nun. Pati housing, may ano pa ngayon, may reserva pa ngayon. Aling housing Elma, na bago eh. kung hahalagahan mo yung gusto mong isoli sa'yo, dahil ayan, wala na nga si cellphone, magkano ang gusto mo? Kung ang pag-uusapan ay sa halaga, Aka 1,000 siguro man, pwede 1,000, na. pwede na. O ngayon, pag-usapan Dagdagan ko na natin, lang doon yung kulang. ano ang gusto mo, Christy? Anong gusto mo, Aling Elma? Areglo o asunto? Areglo na lang po gusto ko, nabayaran yun ng cellphone ko. 1,000 taya mo, baka pwede naman babaan mo para makayanan ni Christy. Wala man siguro mabili doon na 100 lang, 50. O grabe-grabe ka dyan. O sige na, bili ka Tawad ng ni cellphone, Christy. piso lang. Di ba gusto mo rin, Oh. maareglo na rin to? Magkano ang tawad mo? 300 po. O, Magkano? saan makababalik ka 300. bili ng cellphone 300? Di ba pag ginawa 50 pesos? Ang galing mo, day. Ha? O. O di ka hiningi una lang kaya para wala na problema, no? Ay,
Yun Para hiningi ko na lang. Hindi ka Alam na mo, mabibigyan teka, ng bayad. tama na muna yan. Tama na muna yan. Papasensya lang ako sa inyo. Christy, tumatawad ka ng 300. Meron pa bang mabibiling cellphone sa halagang 300 piso? Grabe, 1,000 Tingin mo? naman, Meron pa mabibiling 300 piso kayang cellphone? Ayos ka rin ah. O baka naman pwede ikaw ang magtaas ngayon. 500, pwede na? Para matapos na to. Kesa humantong pa sa asunto. Sige po, 500. O 500, Aling Elma, 500, sabi ni Christy. Bumibili kayo cellphone ni Mandan? Kami naman Meron, bibili. meron Kami mabibili Ay, sa bibili Green na Hills. sige, ha? Dubag-ubag, pero sabi mo. Ha, ganon? Yung sira ulo ng cellphone, ganon? Ha, ipalit mo doon? Hindi naman Hindi sira bibili ulo ako ng cellphone ko, sira-sira dahil second bakit Teka, hand. Aling Elma, luma na ba yung cellphone na yun? Eh, hindi po, may radyo nga yun eh. Ayos yung tugtog ng cellphone, may higit na lang. Ayos at ang charger tugtog. Tapos sabihin ng niya, cellphone. sira-sira. Eh, magkano ba pagkabili mo, Aling Elma, ng cellphone na yun? Remembrance ko po yun sa aking anak. Remembrance. Yun naman pala, Christy, may sentimental value eh. Remembrance yun sa anak Alam mo ko, yung binigay sa akin sentimental yun. value, hindi kayang halagahan yun. Basta ilang milyon pabili mo sa akin, remembrance sa anak ko yun. Oh, Bigay sa anak ko sa 500, akin yun. pahayag na si Christy, Aling Elma, para magkaayos na kayo. Magkakapit bahay naman kayo. Ay, wala ko pa kailan makitbahay, basta palitan yung nagpapacharge cellphone ko. ka, Aling Elma, wala kang Ay, bayad. wala naman naman cellphone bayad sa eh. kanya. Gusto niya, ito po, yung cellphone ng anak ko. Ito, mamalmali ito. Oh. Pero yung cellphone ko yung Christy, no? Kaya balibagan sa cellphone to ng anak ko. Ito, masilan tong cellphone na to eh. Yung touchscreen na to, masilan to. Pero yung cellphone ko, kaya magbalibagan yun. Ha? Ito, China lang. Ito, yun Nokia yun eh. Aling Elma, mula na mawala yung cellphone mo, kanino ka na nagpapacharge? Ay, di na ako mag-charge sa kanya. Baka mawala naman uli. Hindi na. Talaga. ba? Talaga, hindi na ako mag-charge Talaga, sa di iba. kami Hindi ako nagbabayad mag-charge sa ng iba. kuryente. Talaga, hindi na ako mag-charge sa iyo. O bakit Talaga. nagbabayad ka? Bakit ka nasabi ko may bayad mo pag-charge ako, ha? Aling Elma, si Christy, gusto niya areglo. Ikaw gusto mo areglo din. Mapayag si Christy sa 500. Ikaw naman, pwedeng pagbigyan na si Christy. Sige, mapayag na ako. Very good. Tsaka ayaw ko nang pag-charge doon ulit sa kanila. Kailan mo naman ibibigay yung halagang 500 kay Aling Elma? Christy. October 22. October 22. Eh ngayon, di ba may pambigay ka na? Para... 350 po. Ano? 350. Ayan, ibibigyan ka na niya ng cash, 350. At yung balanse ay sa Oktubre. O, okay na yun. Well, inaabot na sa'yo. Kaya hindi ako kumuha. Biharang. Gusto mo, balik ko sa'yo. Pwede ko pala kumuha. O, mag-aaway na naman kayo. Areglo o asunto? Areglo. Ikaw? Areglo. Areglo. Hanggang sa huli ay tinanggi ni Christy Latupan ang paratang na ninakaw niyang nawawalang cellphone ng kanyang kapitbahay. Pero dahil sa kanya hinabilin ang cellphone ay inako naman niya ang responsibilidad sa pagkawala nito. Imbis naman na halagang 700 piso katulad ng hinihingi ni Elma Jordan ay napapayag na rin siya sa kabayarang 500 piso dahil na rin sa kanyang mga pagkukulang. Libre na nga ang charging sa bahay ni Christy pero hindi pa nabantayan ni Elma ang kanyang cellphone. Ang resulta nga ay ang pagkawala nito. Agad ay binayad ni Christy ang halagang 350 pesos. Ang natitirang halagang 150 pesos ay babayaran niya sa ika-22 ng Oktubre ng taong ito.